Hello and good day sa inyo. Uh, Today we're going to discuss regarding sa PowerMR na solar charge controller. This one is they call it Boost solar charger controller. Now, bakit nila tinawag na Boost? Because pwede kang mag-input ng solar panel dito ng mas mababa compared sa total voltage ng battery. For example, dito sa may battery side ay ilalagay mo is 48 volts, and dito naman sa side na to is ang ilalagay mo is solar panel na around 18 volts. So pwede niyang i-charge yon even na mababa yung voltage ng solar panel. Ibuboost niya yung voltage to able na ma-charge niya yung 48 volts or 72 volts. Up to 72 volts pwede niyang i-boost charge. And now, syempre, nakadepende yan sa laki ng solar panel para makargahan niya ng mabilis yung battery. Now, based sa manual nitong PowerMR, ang maximum wattage ng solar panel is 400 watts. Now, i-discuss ko kasi to usually sa mga e-bikes. Normally, ang mga e-bikes is around 120 watts na solar panel ang kasya sa may roof. So, kung kayo ay naka 60 volts, 120 watts divided by 60 volts, ang approximately na charging current na papunta sa may battery ninyo ay 2 amperes. So, 120 watts divided by 60 is 2 amperes. Now, meron pang mga loss yan. So, probably mga makukuha nyo na lang dyan is a 1.8, 1.6 during sa conversion. Siyempre, natural yon. Now, yung sinasabi kong 120 watts, kasi sa mga magpapakabit pa lang, no? Kasi mamaya once they said ng installer na, this is 120 watts. So, approximately mga 2 amperes ang charging mo. Not always 2 amperes or not always 120 watts ang maha-harvest mo. Even you do have na meron kang 120 watts sa solar, sa e-bike mo. Mostly, nasa around 50%. 30 to 50% normal days lang ang naha-harvest. So, kung 2 amperes, probably mga 1 or mga 0.8, 0.7 to 1 amperes lang ang magiging charging rate mo. Ngayon, kung during summertime, yung talagang clear yung clouds, talagang totally blue sky, and then naka right angle yung sun dun sa may solar panel, yes, may chances na makuha mo yung 2 amperes na charging current. Now, bakit ko pinagdidiinan yung 2 amperes na charging current? Compared kasi sa charger ng e-bike sa outlet na kasama ng e-bike, kung mapapansin nyo doon is sa mga naka 48 volts, usually nakalagay is 3.5 to 4 amperes. So, kung ito 2 amperes, so nakat ng half yung speed. Kasi baka mamaya iniisip nyo, ibilad nyo sa araw yung e-bike nyo, mafu-full charge na. Actually, kung di nyo gagamitin yung e-bike ninyo, it will take 2 days before siya ma-fully charge nang hindi ginagamit. Or baka nga 3 days pa. Depende sa araw. Okay? So, sige, i-discuss natin to regarding dito. Ngayon, na-try ko na siya. Ito yung settings niya. Yung DO1 isa-set mo yung maximum voltage ng solar panel or
na yung kaya niyang i-deliver. So titingnan mo yung VOC ng solar panel, yung specification nun, and then ipaparehas mo lang, i-input mo lang sa may DO1. Sa may DO2 naman, ito naman yung bulk charging. Now, ano ba yung bulk charging? Yung bulk charging kasi is pag nandun na siya malapit ma-drain sa 48 volts or sa 60 volts, dyan na siya magcha-charge ng kumbaga sa bulk, it means buo, kumbaga parang maramihan, charging na mabilisan. So dyan siya magcha-charge ng mabilisan, pero syempre depende yan kung gaano kalakas yung sikat ng araw at yung conversion niya nga sa charging current. Kasi merong times na, for example, dito sa DO3, ito naman is yung flow charge. Once na tapos na siya mag-bulk charge at na-reach niya na yung ganitong voltage, let's say 55, or sa 60 volts naman is sa 68, yung current na bulk na usually kunyari binibigay niya 2, babawasan niya yun ng mga at least half, or maybe mas maliit pa sa half. Dahil nasisense niya na malapit na siyang mapuno, kaya yung current na ibibigay niya during charging ay liliitan niya para hindi magkaproblema yung battery. Cause madalas kasi pag malapit na mapuno at yung charging current ay mataas pa rin, ang mangyayari, mas malakas yung parang pagbubbles niya sa loob. Kaya minsan yung iba lumulobo. So syempre, kumbaga parang kinakalibrate niya. Pag na-reach niya na yung ganitong voltage, hihina na yung current para kumbaga parang pitik-pitik na lang yung charging until ma-fully charge. Okay? Now sa DO4, ang DO4 naman is ito yung mag-i-start siya ng charging, or ito yung pinaka lowest voltage na i-consider niyang another set of charging. Ewan ko kung bakit naglagay pa sila ng ganito, pero kumbaga parang countdown to na once na na-reach niya to, ko-consider niya na nakakaisang set, or mag-iisang set ka pa lang ng charging ng cycle. Okay. Ngayon, bakit ko nilagay sa 46 and 58 ito? Kasi normally, ang karaniwan sa atin, pag 48 volts na yung e-bike, pag pinapaandar, bumabaksak ng nagbo-voltage ramp ng 2 volts or 3 volts minsan. So, yan na yung magti-trigger na another set ng charging na yung mangyayari. So, parang count lang ito. Now, dito sa may DO5 naman is mamimili ka from 0 to 10 amps. Since yung PowerMR is 10 amps ang kaya nitong i-produce. Depende sa solar panel na nakalagay. For example, kung 400 kung 400 watts yung solar panel, tapos ilalagay mo siya sa 48 volts, meron tong around 8.3 amperes na charging current. So, halos doble ng wall charger. Pero hindi porket malaki yung charging current niya is lolobo na yung battery, hindi. Kasi once, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, sa DO3, once na na-reach na yung 55, is mag-i-slow down or pitik-pitik na lang ang charging para hindi mabigla yung battery, or hindi siya lumobo. Okay? Ngayon, kung gagamitin nyo naman siya sa let's say 24 volts, dahil since ito ay pwede sa 24, 36, 48, 60 at 72 volts. For example, kung meron kayong 400 watts na solar panel, ikakabit nyo sa 36 volts na battery, lalabas na nasa around 11.1 yung current na kayang
i-deliver niya papunta sa battery. Hanggang 10 lang ito. So ang mangyayari, yung lalagpas sa 10 ay gagawin niyang waste or itatapon niya, 10 lang yung mapupunta sa may battery mo. Pero it says here na sa manual na as much as possible, wag ka na mag-exceed sa 10 para walang fault na mangyayari. Okay? So, i-compute nyo na lang. For example, kung kasi depende kasi sa ilalagay nyong gagamitin yung solar panel. Tulad na sinabi ko sa inyo, sa e-bike is hanggang 120 watts lang, I guess, ang pwede nyong mailagay. Dahil nga, kung lalagyan nyo yan ng mga 300 watts, ay napakalaki po nun. Mas malaki pa sa may bubong nyo yun. Maliban na lamang siguro kung malaki yung e-bike ninyo. Okay? So, yung DO6 naman, yung panghuli, is yung calibration ng voltage nito. So, ito ang unang ginagawa. Kinakalibrate muna. Now, paano i-calibrate? Once na nakabit nyo na yung battery dito at yung solar panel dito, baka magtaka nga pala kayo. Pag kinabit nyo yung battery rito, hindi agad ito mag-on. You need to put the solar panel also to able na mag-on to. So, parang ang trigger niya is nandito sa solar panel. Pero, ang una nyong ikakabit is the battery. Battery first, connection. Maglagay kayo ng breaker dyan. Turn it on. And then next is solar panel. Put ka rin ng circuit breaker. And then turn it on. So, both unang turn on ng battery, second turn on yung solar panel, and then it will open na. Makikita mo na yung parameters. And then go to program and go to DO6 and calibrate mo yung voltage. For example, let's say 4 yung battery ng e-bike mo, 48 volts. Sa mismong battery, yung positive and negative, yung pinaka main positive and negative, kumuha ka ng multimeter na reliable and get the parameters. Now, pag lumabas doon is 51.6, dapat sa DO6 i-calibrate mo yun, ilalagay mo ron is 51.6 para magpareha sila. Kasi may chances talaga na magkaiba ang reading dito doon sa may battery. So kailangan mong i-calibrate muna para magpareha sila. Then once mo lang kailangan gawin yon, and then okay na. Pwede mo nang i-set up itong mga ito. Okay? So inuulit ko lang, kung kayo may kung ako'y tatanungin ninyo kung maganda ba magkabit ng solar panel sa e-bike, dalawa yung sagot. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kung nandito ka sa lugar na hindi masyadong yung e-bike mo ay lagi nasa garahe, hindi naaarawan, mukhang hindi mo na kailangan. Saka kung hindi mo namang kung hindi ka naman nagtitipid, kasi mura lang naman ang wall charger pag ni-charge kayo I guess nasa less than 20 pesos lang yung isang full charge compare sa gastos niya sa ganito, ito nasa 1,400 na to. Yung solar panel na 120 watts nasa around 2,700. Tapos yung mga sets ng mga breakers ninyo, tulad ng ganyan, dalawang breaker. Tapos yung wires naman ay maliit lang naman ang kailangan. So kung i-compare ninyo, tapos yung bigat pa nun, and then yung charging current nga na sinasabi ko sa inyo na nasa around expect nyo na nasa mga around 1 amps lang yung charging compared sa outlet na 4 amps.
So, isipin ninyo kung 4 amps, mga 8 hours kayo nagpo-full charge. Now, sa 1 amp, ilang oras ngayon yun? Ang sun hours lang natin, usually sa Pilipinas, ay nasa around, ang magandang sun hours lang dito is nasa around 4 to 5 or 5 to 6. Don't expect na pag 120 watts yung solar panel nyo, 120 watts ang harvest ninyo. Kasi sa mga normal days na hindi ganun kaaraw, baka wala pang 50% ang makuha ninyo sa solar panel ninyo. Now naman, kung kayo ay, yung e-bike ninyo ay pinaparada nyo usually sa parking lot, which is lagi merong araw, or sa may bahay ninyo na nasa labas lang na naaarawan, you might consider na maglagay ng solar kasi it will also help na mag-charge yung system. And then pag umaandar kayo, it will also help. Pero napaka-minimal lang. Kasi nga, isipin mo, 1 amp lang or 2 amps lang yung kayang isupply nung solar sa e-bike mo. Tapos yung e-bike mo, nagko-consume ng let's say 20 amperes habang umaandar. So, baka wala pang 10% ang kayang ibigay ng solar panel mo doon sa may doon sa during operation na umaandar ka. Okay? Napakaliit lang ng tulong. Pero still, meron siyang tulong. Konti nga lang. Konti lang ang maibibigay niya. Okay? So, ang isang pwedeng gawin dito, nakikita ko, no? Kung, kunyari, bibili ka ng, kasi nga, maximum nito is 400 watts na solar panel. Ang alam ko, may nabibiling 350 watts yata or 300 watts na solar panel. Pwedeng ilagay mo yun sa may bubong ng bahay ninyo, or kung meron kayong bukid sa may open air na naaarawan siya, gawa mo na lang ng stand. Tapos whenever na nakapark yung e-bike mo is meron kang connection dito na parang clip type para during na naka-park is nagcha-charge siya during time na hindi siya ginagamit. Pwede yun. Ngayon, yung iba naman magsasabi, hindi ba masama yun na lagi siyang nagcha-charge? Kasi 'di ba, ang karaniwan na ginagawa ng mga e-bike user is once na na-charge, gagamitin, pag nalobat saka i-charge, 'di ba? Now, ang mangyayari pag meron kang solar setup na sa e-bike, parang always charging siya. Well, hindi naman siya masama. Lalo pat napakaliit lang ng charging current na pinapasok niya. Kasi nga parang kinikiliti niya lang yung battery na mag-charge. Compare sa mga high current charging na nai-stress yung battery sa during charging. Although magiging mabilis nga siya ma-full charge, pero parang nababatak yung mga cells niya or mga plates niya kasi nga masyadong mataas yung current na pumapasok. Kaya nga merong kasabihan na pinakamaganda is yung slow charging para hindi magkaroon ng permanent damage yung battery. Pero yan ay nakadepende pa rin. Kasi syempre nga kung okay nga yung slow charging and then kailangan mo naman, edi parang wala rin, di ba? So actually mas safe gamitin ito kasi slow charging siya compared sa charger na kasama ng e-bike, but mabagal nga lang siya mag-charge. Yun lang ang consequence nun. So estimate ko kung magdi-DIY kayo niyan, magkabit, kasi may nabibili nito color blue yun ang usually nakikita ko ito kasi ang pinili ko kasi mas maganda yung interface nito,
mas madaling i-set up. Saka nakikita mo yung screen. Yung isa kasi, yung kulay blue, nandito sa gilid. Pero tingin ko magkasinlaki lang sila eh. Saka mas type ko yung brand nitong PowerMR compared doon. So ang halaga nito is nasa around 1.3 or 1.4. Ang solar panel ay nasa around 2.5, 2.7. Tapos yung wire na gagamitin ay konti lang naman. Hindi naman ganun kakapalan ang kailangan na wire dito dahil less than 5 amps lang naman ang dadaan dito kung sa e-bike nyo gagamitin. Baka wala pang mga 4 na metro magamit ninyong wire. And ano pa ba? Yung circuit breaker naman, siguro pinakamataas na magagamit niya dito kung sa e-bike nyo lang gagamitin is around 10 amps na circuit breaker yung papasok sa kanya saka yung pa-out. Kasi yung sa 120 watts na solar panel, ang alam kong ISC noon, yung maximum ampere na kaya niyang i-deliver is around nasa 7. Pero usually hindi naman masyado naaabot yun. Saka i-convert pa yun once na pumasok dito, paglabas dito, mag-iiba pa yun. So expect nyo na kung sa e-bike nyo gagamitin ito, kung sa 48 volts or sa 60 volts. Ang output nito, ang charging current nito, kung 120 watts, yung panel ninyo is 120 divided by 48. So nasa around 2.5 o sabihin mo ng 1.65 sa katotohanan pag hindi ganun kaaraw. And sa pag sa 60 volts naman is around 1 amp to 1.3. Pinakamax na siguro yung 1.6. Okay? So yan yung parameters na pwede nyong gayahin for lead acid batteries. Thank you for watching and good luck sa mga setup niyo.